Umpisa na po natin. Ito pong una pong magtatanong, question from Ruel. Attorney, nag-invest po kasi kami sa isang property. Tapos, nalaman po namin na hindi naman pala sa pinagbilhan namin yung property. Kaya nag-file na po kami ng estafa against him. Kaso, sa other deceit lang po pumasok dahil need daw po namin as evidence yung certificate of non-ownership. Paano po kaya kami magre-request sa isang property ng certificate of non-ownership? Paano po kaya yung pinaka-process po? No? Yan po yung tanong niya from Roel. Yes, Madaraga, yung kasing other deceit na sinasabi ni Roel is the lowest form of estafa under the revised penal code. Ibig sabihin, mababang penalties po ang pwede lamang maisampa sa kanya instead doon sa yung sinasabing estafa by deceit. Kasi kung kayo po yung nagbenta at pinaniwala ninyo yung inyong napagbentahan, na kayo ang may-ari, samantalang hindi po yung totoo. Pumapasok yan doon sa estafa by deceit. Ito ay mas mataas po ang parusa compared doon sa other deceit, kung saan pumasok yung ikinaso ni Roel. Ngayon, pagdating doon sa estafa by deceit, nangangailangan yan minsan ng katibayan, yung nagbenta. Hindi siya ang may-ari ng bibinentang property. At ito nga yung tinatawag natin ng Register of Deeds. At madali lamang po mga kuwayan. Kailangan nyo lang po mag-fill up ng form and i-provide po yung mga requirements na para ma-issue kayo ng Register of Deeds yan. Kabilang nga dyan, yung pangalan po nung person na sinasabi yung nagbenta sa inyo. And then yung property kinapapalooban nung binenta po sa inyo. Yung pong title number niyan kung meron po kayo. At once na na-provide niyo po yan sa Register of Deeds, pwede po sila mag-issue ng certification. Yung tao na nagbenta sa inyo, wala pong pag-aari, particularly, yan pong ibinentang property sa inyo.